Pagkatapos nito, tiningnan niya si Klaus at tinanong kung mayroon siyang kapaki-pakinabang na kakayahan para sa ganoong kaso, tulad ng paggamit ng cloak upang buhatin ang eroplano. Iritado niyang sinabi na para sa ganoong antas ng kasanayan ay dapat mayroon kang hindi bababa sa S-rank. Nagbuntong hininga siya at sinabing gamit ang kanyang cloak ay maaari lamang siyang magbuhat ng ilang pasahero, ngunit wala ng iba pa. Nang marinig ito, agad na nagmadali ang lahat sa kanya, humihiling na piliin siya, nag-aalok ng anumang halaga kapalit ng kanilang buhay. Skeptical na tiningnan ni Michael ang lahat ng taong ito, umaasa na hindi nila maiisip na magbayad doon. Ang mga hiyawan tungkol sa kung sino ang dapat dalhin ng bayani ay lumakas ng lumakas sa bawat segundo, hindi man lang nag-iisip na tumigil. Samantala, tiningnan ni Ivan ang dalaga na iniligtas niya at hiniling sa kanya na bumalik sa kanyang upuan at magsuot ng kanyang seatbelt. Nagpasalamat muli si Anna sa kanyang tulong at nagtungo sa kanyang upuan. Nang lumapit siya, sinalubong siya ng isang excited na Sakura. Inalis ang kanyang cloak, inilatag ito ni Klaus sa sahig sa harap niya at sinabi kay Ivan na mayroon siyang magandang plano at hiniling sa lalaki na sumunod sa kanya. Nang sabihin ni Ivan na hindi nila dapat iwanan ang mga pasahero ng mag-isa at tinanong kung ano ang gagawin ng kanyang partner, sumagot siya ng may pahiwatig ng hindi kasiyahan na dapat lang magtiwala ang lalaki sa kanya, kung hindi ay huli na ang lahat. Walang pagpipilian si Ivan kundi sumang-ayon habang sumampa siya kay Klaus at silang dalawa ay lumipad palabas ng eroplano. Sa panunood nito, naisip din ni Michael ang isang mahusay na ideya. Maaari siyang lumikha ng isang clone ng kanyang sarili sa labas, kahit na may maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan ng kanyang lumikha, ang clone ay makakapagligtas sa eroplano. Sa pagpapasya na wala siyang oras na sasayangin, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inactivate ang kakayahan. Ang kanyang anino ay tumagos sa bintana at pagkaraan ng ilang sandali, nakatingin na sa kanya si Rooster mula sa kabilang panig. Samantala, nagawa ng dalawang bayani na umakyat sa bubong ng eroplano. Nang makarating doon, sumigaw si Klaus kay Ivan na gamitin ang kanyang kakayahan at lumikha ng malaking parachute upang pabagalin ang pagbagsak ng eroplano. Pinuri ng lalaki ang kanyang partner sa kanyang katalinuhan. Siya mismo ay hindi man lang nakaisip ng ganoong ideya. Huminga ng malalim, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa usok ng sigarilyo. Pagkaraan ng isang sandali, huminga siya ng makapal na usok ng sigarilyo, na nahati sa tatlong bahagi. Ang usok ay bomb-alot sa buntot at pakpak ng eroplano, na nagpapatatag dito. Nang matapos ang lahat, pagod na umupo ang lalaki sa ibabaw at humihingal na sinabing lubos siyang napagod sa kakayahan at halos wala na siyang lakas. Nakaupo siya na nakatalikod kay Klaus kaya hindi niya nakita kung paano lumitaw ang isang masamang ngiti sa mukha ng batang bayani. Pinilipot ang kanyang cloak sa matulis na karayom, pinasalamatan niya si Ivan sa kanyang pagsisikap habang bumabagal ang eroplano. Napansin ng clone ni Michael ang dalawang bayani na dumating upang tumulong sa kanila ilang minuto ang nakalipas sa bubong ng eroplano. Biglang inatake ni Klaus ang kanyang partner mula sa likuran. Ikinaway niya ang kanyang kamay at ang matalim na dulo ng kanyang cloak ay tumagos sa katawan ni Ivan, na nagdulot ng pag-iyak sa sakit. Ang larawan na nakita niya ay lubos na nagulat sa ating bayani. Hindi niya naintindihan kung anong nangyayari dito. Ang mga mata ni Klaus ay nagningas sa matinding puot. Tiningnan ang kanyang dating partner, sinabi niya na sa bawat misyon, siya ang nagpakita ng pinakamahusay na resulta ngunit ang lahat ng kaluwalhatian ay napunta kay Ivan. Sa gayon, ang lahat ng kanyang kasikatan ay ganap na nawala at ngayon ay tumanggi ang mga sponsors na makipagtulungan sa kanya. Pagkasabi nito, tumalikod siya, sinabing bilang Palem na dahil napakagaling ni Ivan na bayani, dapat siyang mamatay para sa mga sibilyan at sasabihin niya sa press na si Captain Cigar ay namatay sa isang pagbagsak ng eroplano na sinusubukang iligtas ang mga tao, ayon sa nararapat sa isang tunay na bayani. Agad pagkatapos nito, tumalon si Klaus. Nang mawala sa paningin ng bayani, agad na lumipad si Michael sa sugatang lalaki at sinimulang pagalingin ito gamit ang kanyang kakayahan.
Humihingal na sumagot ang lalaki na hindi niya dapat sayangin ang kanyang lakas ng walang kabuluhan dahil ang sugat na ito ay sanhi ng isang spiritual weapon at hindi maaaring pagalingin. Napangiwi si Michael sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nang tumayo ang binata, sinabi ni Ivan nang may pagsisisi sa kanyang boses na masyado siyang naive at hindi niya akalain na ganito kalaki ang galit ni Klaus sa kanya. Ngunit mayroon pa rin siyang anak na naghihintay sa kanya sa bahay upang maglaro ng football ng magkasama. Biglang nawala ang kakayahan ni Ivan at marahas na nayanig ang eroplano. Sa oras na ito, nagawa na ni Klaus na bumalik sa loob ng eroplano at sa ilalim ng naguguluhang tingin ng mga pasahero ay pumasok. Nang tanungin kung saan nagpunta ang isa pang bayani, sinabi niya nang may kunwari na kalungkutan sa kanyang boses na ibinigay ni Captain Cigar ang lahat ng kanyang pagsisikap upang pabagalin ang pagbagsak ngunit hindi niya ito ganap na napigilan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin at sinabing maaari lamang niya kaming iligtas ng ilan. Sa susunod na sandali, kinuha ng cloak ng bayani ang ilang dalaga, na ikinagulat nila. Habang bumabalot ang cloak sa baywang ni Sakura, sumigaw ito sa takot na gusto niyang manatili sa eroplano kasama si Anna, ngunit hindi makikinig si Klaus sa sinuman. Pagkapili ng ilang dalaga, umalis siya sa eroplano. Ang mga puso ng mga natitirang pasahero ay lumubog sa tunay na kawalan ng pag-asa. Samantala, kinuha ni Michael ang kakayahan ni Ivan, na nangangako na tiyak na ipaghihiganti niya ito. Biglang nagsiksikan ang lahat sa paligid ng mga bintana nang makita nila ang pamilyar na figure ng bayani na may maskara ng tandang sa labas. Gamit ang metal control, sinubukan ni Michael na pigilan o kahit paano ay pabagalin ang eroplano. Pakiramdam niya, ang 10 segundo ay naging minuto, ngunit walang nangyari. Patuloy na bumabagsak ang eroplano. Gayunpaman, nang may natitira na lang na ilang kilometro sa lupa, sa wakas ay bumigay ang eroplano at nanatili sa ere. Pagkatapos, sinubukan ni Michael na dahan daw ang ibaba ito sa ibabaw. Nang ligtas na, tumakbo palabas ang mga pasahero ng may masayang hiyaw. Ang ilan ay nagsimulang lumingon ng may pag-aalala, sinusubukang alamin kung saan nagpunta ang bayani na nagligtas sa kanila. Si Anna ang huling lumabas, huminga ng maluwag, masaya na nakaligtas siya. Nang makabalik sa sarili, nagsimula rin siyang lumingon sa paghahanap kay Michael. Sa oras na ito, nagawa na ni Klaus na tumakbo sa lungsod at bumalik, nagdala ng reinforcements kasama niya. Kasunod nila ang isang association helicopter na may reporter sa loob. Sinabing ipapaalam nila sa mga manunood ang nangyayari sa pinangyarihan ng pagbagsak ng Hin-IK na eroplano. Nang tumalon ang bayani mula sa kanyang cloak, nagpakita ng pagkalito ang kanyang mukha. Sigurado siya na dapat ay may maraming biktima dito pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano, ngunit sa paanuman ay nagawa ng lahat na makatakas ng walang kahit isang galos. Nang mapansin siya, agad na lumapit sa kanya si Anna at may tono ng akusasyon sa kanyang boses na nagtanong kung ano ang ginawa niya sa mga dalagang sapilitang kinuha niya kanina mula sa eroplano. Pagkapunta sa malapit, sinabi ng reporter na hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari dito, ngunit ang tanging mahalaga ngayon ay ligtas na nakalapag ang eroplano at sinabi rin ng ilang tao na bago bumagsak ang eroplano, mayroong isang bayani na may maskara ng tandang na kayang kontrolin ang metal ngunit nawala sila kasama si Captain Cigar. Maingat na nakinig si Klaus sa sinasabi ng reporter upang maitugma niya ang alamat. Nang lapitan siya ng mga reporter na may listahan ng mga tanong, sinabi niya ng may boses na puno ng kalungkutan na si Captain Cigar ay kanyang mahal na partner na kasama niyang lumahok sa operasyon ng pagsadya. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay, sinabi niya na sa sandali ng pagbagsak, ibinigay ni Captain Cigar ang lahat ng kanyang lakas sa pagbagal ng pagbagsak at namatay dahil sa kakulangan ng lakas at siya mismo ay nakapagligtas lamang ng ilang pasahero. Pagkatapos ay tinawag niya agad ang ambulance upang iligtas ang mga biktima, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay magiging masuwar at ang lahat ay mananatiling buhay. Biglang may galit na boses na narinig mula sa itaas na nagsasabi kay Klaus na ihinto ang kanyang one-man show dahil dapat niyang malaman ng higit sa sinuman kung ito ay isang tagumpay o hindi. Lumuhad si Michael sa tabi nila, hawak ang patay na katawan ni Captain Cigar sa kanyang mga braso.
Ang kanyang paglitaw ay ikinagulat hindi lamang ng mga pasahero at ng mga nagdidigmaan na reporter kundi pati na rin si Klaus mismo. Tumakbo si Anna sa kanya at tinanong kung totoo ba na siya ang nagligtas sa kanilang eroplano. Maingat na inilatag ni Michael ang katawan ng lalaki sa lupa at sumagot na tumulong lang siya ng kaunti. Ang tunay na bayani na dapat nilang pasalamatan ay si Captain Cigar. Ibinaling ng dalaga ang kanyang malungkot na tingin kay Ivan at tinanong kung talagang namatay siya dahil lang sa sobrang pagod sa paggamit ng sobrang lakas. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, napansin niya ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Nang iulat ito ni Anna, nagsimula rin ang iba na magkaroon ng matinding pagdududa tungkol sa bersyon na sinabi ni Klaus. Tinuro ni Michael ang Star-Spangled Banner Hero at nagtanong ng may paninisi sa boses kung ano ang talagang nangyari at agad itong namula sa galit at sumigaw na wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanyang partner. Malalim na nagbuntong hininga ang ating bayani at sinabing sa ganoong kaso ay sasabihin niya sa lahat ang totoo sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na nakita niya mismo kung paano inilabas ni Klaus si Ivan mula sa eroplano sa ilalim ng pagkukunwari ng pagliligtas ng mga tao at pagkatapos ay pinilit niya itong gamitin ang kanyang kakayahan at pinatay siya nang siya ay napakahina. Umaatake mula sa likuran. Upang patunayan ang kanyang mga salita, hiniling ni Michael sa lahat na bigyang pansin ang lelayan ng cloak ni Klaus kung saan may mga mantsa ng dugo mula sa nahulog na General Cigar. Upang makasiguro, sapat na ang magsagawa ng blood test at agad na malalaman ang lahat. Nang makita ng mga pasahero na nakatayo sa tabi ang mga mantsa ng dugo sa cloak, lahat ay nagulat. Nahirapan silang maniwala na talagang pinatay ni Klaus ang kanyang partner. Agad na pinaligiran ng mga reporter ang Cape Hero, humihiling sa kanya na magkomento sa mga akusasyon na isinampa laban sa kanya at sagutin ang ilang tanong. Nang mabunyag ang katotohanan, wala nang saysay na ipagpatuloy niya ang buong serko na ito. Nabaluktot ang kanyang mukha sa iritasyon at sinabi niya na napakagaling niya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang maingat na napag-isipan na plano ay maaaring masira ng isang scoundrel na lumitaw mula sa wala. Hindi nakayanan ng mga emosyon na damaloy sa kanya, sumigaw siya, nagtanong kung bakit palaging mas popular si Captain Cigar kaysa sa kanya dahil sa lahat ng oras na ito ay sinubukan niyang huwag magbigay sa lalaking ito sa anumang bagay ngunit sa kabila nito ang lahat ng papuri ay napunta kay Ivan. Biglang nakialam si Michael, sinabing ang mga taong iyon mula sa ika-35 rehiyon ay lubos na nagulat nang makita siya. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng sakit ng pagtataksil, kaya naglakas loob ang ating bayani na maghinuha na palihim na nakipagkasundo si Klaus sa kanila at sumang-ayon na nakawin ang eroplano. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagtawa kay Klaus. Lumipad siya pataas, sumigaw na totoo nga ito. Sa katunayan, siya rin ay mula sa ika-35 rehiyon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang cloak, sinabing dahil sa pakikialam ni Michael, ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan ay walang saysay. Sa sumunod na sandali, isang malaking buhawi ng buhangin ang bumangon sa hangin, na sinipsip ang ilang medical buses at ang mga kawawang tao na malapit sa mga sasakyan. Nang bata pa siya, may paboritong cape si Klaus na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito namatay. Sinabi niya na ang lahat ng mga superheroes na nagligtas sa mundo ay nagsusuot ng ganoon. Ang bata mismo ay ipinanganak sa ika-35 rehiyon kung saan hindi sumisikat ang araw at sa paligid ay puro abo at pagkawasak. Ang mga bulaklak na paminsan-minsan ay lumilitaw doon ay itinuring na sagrado at sinasamba, kahit na kailangan ni Klaus na maghanap ng pagkain kasama ang iba pang mga bata sa buong kanyang pagkabata, masaya siya sa pag-iisip na ganoon ang buong mundo, hanggang sa isang araw ay aksidente siyang napunta sa ika-2 rehiyon. Noon niya unang nalaman na ang tubig ay maaaring maging masarap, na ang mga bulaklak ay maaaring mamukadkad sa lahat ng dako, na ang langit ay asul at ang mga ulap ay kulay abo. Yumis siya para sa isang mas mahusay na buhay dito ngunit ang mga lokal ay naging mas kakilakilabot kaysa sa inaasahan ni Klaus. Sa sandaling nalaman nila na siya ay mula sa ika-35 rehiyon, nagsimula silang tumingin sa kanya ng may paghamak, tawanan siya, at saktan pa nga siya.